So, papakita ko sa inyo yung normal na ginagawa ng mga technician or yung mga IT kung paano nila nililinis yung unit, ha. Tingnan natin, pagkumpara natin kung ano yung mas satisfied na cleaning versus doon sa ginagawa namin. So, ang papakita ko sa inyo kung paano normally siya nililinis. Example lang din, yung fan, ang ginagawa nila, binabrush-brush yung fan sa mga kotek natin dyan. So, which is, nagbibigay lang ako ng tip, video na ito na yung makabagong paglilinis. Hindi na yung tulad dati. Sabihin natin, gumagamit din kayo ng ganito. So, try natin, ha. Try natin i-figure out kung lilinis ba. And then, brush. Linis. Tingnan natin kung totoo ba talaga nakakatanggal. So kung mapapansin nyo sa gilid, meron pa rin siyang mga dust. Kahit na-spray mo siya, kahit malinis na siya sa paningin natin, pero meron pa siyang mga dust. So disassemble natin itong heatsink para makita nyo. Na-remove na natin yung kanyang screw. So ito na, i-open na natin. So suspense to. Okay, 1, 2, 3, go! So, di ba? Ito yung naging output sa normal na cleaning lang. Oh. Or yung sa mga kotek ko na nag-cleaning, kailangan noted kayo dito. Diba? Oh my God! What is that? Tama ako. Meron pa rin siyang naka-stick na dust dito sa kanyang exhaust area na ventilation. Siyempre, sabi natin, let's say, okay, linisin na natin. So, may mga technician or mga kotek ko, which is pinafan-fan lang ng ganon. Sabi natin, let's say, okay, linis lang yan. Brush lang yan is enough. Kasi ako mapagmahal ako sa laptop. Kailangan kong ma-meet yung pinaka-maximize na level ng paglilinis. Mayroon tayong gagamiting spray. Ganon. Okay, brush ulit, spray. Maximize natin. Okay. Pero sa to lang, behind the scene, meron pa rin naka-intact na dumi dito sa may loob, no? Ayan, no? So, hindi talaga totally siya natatanggal. So, alam niyo anong weaknesses nito para ma-remove yung dust? Naka-cement na sa loob. So, ang sekreto nito, kailangan talaga siyang i-dip siya dito sa ultrasonic. Kasi ang purpose ng ultrasonic is yung naka-stick na dust or alikabok dito or naka-cement na sa loob. Purpose ng ultrasonic, pinupulverize na yun. Nire-remove via sonic function. Sonic, 100,000 siya per seconds yung movement niya. So, pinupulverize niya or dinidecay niya yung nakadikit na cement na dust dito sa may heatsink. So, sa nakikita nyo kanina, di ba, minor lang yung dumi dito sa may fan. Pero nung binuksan natin siya, grabe, may alikabok pala. So, ito yung normal na cleaning. So, makikita nyo, nakakuha naman siya ng maraming dust. Yun nga lang, yung mga transparent dust lang nakikita. So, ito yun, no? Yan. Pero, yung mga maliliit na naka-stick dito sa loob ng fan, tulad yan, no? Marami pa rin. So, hindi yan natatanggal. Kahit sabi mong i-brush mo yan, hindi. So, mayroong way na para ma-remove mo siya ng mas madali. Siyempre, i-dip natin siya dito sa ating ultrasonic. Pero bagong lahat, meron kasing may pattern sa pagdidip dito sa ultrasonic, no? Sa isang unit. Ang unang gagawin natin is, unahin natin yung board. So, yung sa board naman, which is hindi na masyado siyang dusty, pero may mga laptop talaga na super dusty, no? Pero sa lahat, proper is kailangan mauna muna tong board bago yung heatsink at saka yung fan. So, yung maging pattern ng pagdidip. So, papakita ko lang sa inyo kung paano magtanggal ng thermal paste. Ito ang unang gagawin natin. Para malinis, iba naman, ayaw mag-on the go ng thermal pad. So, thermal paste lang ang gusto nilang i-cleaning. So, ito yung way ng proper ng pag-cleaning. Hindi lang tayo punas-punas at hindi pwedeng alcohol. So, ang gamit ko ngayon ay Fuji lighter. Fuji lighter fluid. So, safe to sa unit. So, ito ngayon gagawin natin. Unang gagawin natin is tatanggalin natin yung original na thermal paste. So, yan. Gamit kayo ng tissue. Super dry na siya. So, ito naman. Paano na kaya yung may mga capacitors? Kasi napapansin nyo dito, wala siyang capacitor sa gilid, no? Kaya malilinis mo siya ng maayos. So, kailangan mo dyan kasi linisin talaga siya ng maayos. So, ito yung common na action taken na ginagawa ng kotek natin or sa ibang paglilinis. Minsan, hindi nila nakukuha yung proper na pag-cleaning, napahira lang nila. So, ang addressing kasi dito is yung merong magi-stop na thermal paste sa mga capacitor. So, paano ba tatanggalin yan? So, ang pag-proper ng pagtanggal po niyan ay ganito. Maglalagay tayo ng Fuji lighter fluid. So, ibabrush lang natin siya para ma-remove lang. Ma-remove lang natin. Ayan. So, maglalagay tayo ng panibago ulit. And then, absorb. Sa tissue. Lagay ulit, panibago. So, yan. So, ganun ang paglilinis ng thermal paste dito sa chip na to. Ay, meron pa pala. So, minsan may mga ganitong existing, no? Nangyayari, ayan, no? Pumasok na siya sa loob. So, meron naman din bang way na pagtanggal niyan. So, ang pagtanggal din ng ibang way dito, igagamit sila ng ganito.
So, ano bang pinagkaiba ng spray na to sa ultrasonic? Itong 530 spray, which is ito yung kapag wala kang ultrasonic, yun yung naging temporary na device or tools na pag-remove ng dust naka-insert dito sa mga IC. Kasi dito sa IC na to, meron kasi siyang elevation eh. So, which is yung elevation na to, nandyan naka-store yung LED balls. So, yung LED balls, meron siya talagang spacer. So, hindi naman pwede magdikit-dikit yung mga bola. So, ang ginagawa is nisprayan para tumagos yung pressure dun sa kabila and then ma-remove yung dust. So, yun yung function ng 530. Talagang may pressure siya. So, napapansin nyo, medyo madumi pa siya. Hindi siya light. Kung yung mga capacitor, hindi pa masyadong light. Nilalagyan ko lang yung solution, yung mga part na may IC, no? Kasi yun yung kailangan na mag-wick yung dust dun sa loob. So, yan. Nilagyan na ako ng solution. And then, ididip na natin siya dito. Finish na. So, dito nyo makikita kung ano yung function ng ultrasonic at paano niya nire-remove yung dust sa loob. So, makikita mo dyan. So, yan. So, nakamax ako ng temperature and then, wala pa akong timer. So, punta tayo dito. Ita-timer ko. So, papakita ko sa inyo kung ano yung naging reaction ng dumi sa loob. So, clear ba? Nakikita ba? So, mapapansin nyo. 1, 2, 3, start! So, di ba? Nakita nyo? Ganyan ang reaction. Akala nyo lang siyang malinis, pero nakikita nyo, mayroon pang dumi na naka-insert sa loob ng IC. So, napaka-importante yan. Ang galing! Ang galing!